Isang mapagpalang araw po muli ang inyong balingkod Pastor EJ at nasa Devotion 25 na po tayo sa aklat ni Pastor Rick Warren. Open Doors at ang title po ng ating topic ay Make Peace with Others. Sa ating pong Bible verse is Romans chapter 12 verse 18 at ganito po ang sinasabi: If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Sa madaling sabi po, hanggat maaari ay makipagkasundo tayo sa lahat ng tao. At ang pambagat po natin na make peace with others ay napakahalaga po nito dahil kung meron po tayong mga karanasan na hindi pagkakasunduan, and conflict is inevitable by the way, ay as a Christian ay marami pong negative effect po ito sa ating buhay. Kaya ang solusyon po dito ay makipagkasundo, at ang kailangan po natin gawin ay tayo magkaroon ng first move o initiative, dahil hindi natin dapat hintayin na yung kapwa natin ang gumawa nito. Pero as a believer, as a servant of Christ, ito po yung priority natin. Yung nagpapakababa tayo dahil si Jesus mismo, siya yung nag-initiative o siya yung nag-first move na makipagkasundo sa atin. Siya yung nagkatawan tao, siya yung nag-reach out, dahil hindi naman natin pwedeng i-reach out ang Panginoon sa ating mabubuting gawa, sa ating reliyon. Hindi natin pwedeng makipagkasundo sa Diyos sa mga bagay ng laman na self-effort po natin. Si Lord po yung nag-initiate. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ito rin po ay command, ito yung utos sa atin na tayo mauna. Kaya ang peacemaking is a priority whether you are an offender or the offended. Either way, the ball is in your court. Kaya tayo po, hindi na mahalaga sa pagkakasundo po yung tayo ba'y mali, mas tama o ano. Ang importante po ay mag-initiate po tayo ng pagkakasundo, dahil ito po ay mahirap gawin. Kaya lang, lalong tumatagal, lalo po itong humihirap. Parang kumunoy po yan, yung conflict, hindi pagkakasundo, pag-aaway, pagtatampuhan. Hanggang tumatagal ay parang nasasanay na tayo na mabuhay sa ganong sitwasyon, at hindi po ito makakatulong sa atin, lalo na apektado po yung ating spiritual life dyan, yung fellowship natin sa Panginoon. Number one, yung intimacy natin sa Panginoon, dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kapayapaan. Kaya hindi natural sa atin bilang mananampalataya yung mabuhay ng walang kapayapaan, lalo na sa ating kapwa. Kaya yung mga unresolved conflict po na to, sabi po dito, it hinders our fellowship with God. When you are with conflict with others, you can have a clear connection with God, para pong wifi. Pag hindi natin na sinusunod yung leading ng Santong Espiritu, na mauna tayo makipagbate sa ating kapwa, regardless kung mas tama ka at mali siya, ay parang lumalabo po yung connection natin sa Panginoon. Parang signal na humihina, dahil yung unang utos makipagkasundo, pero nakikipag-fellowship tayo sa Panginoon. Kaya lang ay yun nga po, apektado rin yung ating kapayapaan, ating happiness. Kasi kapag nakikita natin yung tao na hindi natin kasundo, ay aminin man natin hindi, ay apektado po tayo. Kahit sinasabi natin na hindi ako affected dyan, pero affected po tayo, dahil lalo na ay kasama natin sa trabaho, kasama natin sa iglesia, o kasama natin sa isang bubong. Kaya mahirap po yun. So ang solution lang po dito, take the initiative. Reach out and schedule a time to meet face to face. Don't do it when you are hurried, tired, or pressured. Find a time that works for both of you and choose a place whether you got enough privacy to talk. So communication is the key. Kailangan po ay mag-usap, maging may nahon, at hanggat maaari daw po ay may privacy, at yung time na yun yun lang yung time na hindi ka dapat nagmamadali. Reserve time to pray before you meet. Ask God for wisdom and patience you need to bring the glory to Him in the peacemaking process. Remember, God is your biggest fan, and He'll be right beside you, cheering you on. Kaya gusto po ng Diyos to, kung tayo ay susunod sa Kanya na makipagbati sa ating kapwa,
regardless nga po kung sino tama at mali, tuwan-tuwa po ang Diyos. Siya ang number 1 fan at nag-cheer sa atin na gawin ito. Kasi nga, ito yung trabaho po ng Diyos business niya na makipagkasundo sa mga tao, lalo na sa wala pang mga kapayapaan. No-offer niya po yung gospel, yung good news ng Panginoong Jesus para magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay. Dahil hanggat ang tao po ay hindi pa kumikilala kay Jesus as Lord and Savior, ay ang tingin po sa atin ng Diyos ay kaaway. Kaya ang Diyos, Jesus, nagkatawang tao, ina-offer niya po yung kanyang sarili para sa kapayapaan. At ganoon din po sa ating kapwa. Natutuwa po ang Panginoon. Once you sit down with person you're having a problem with, your husband, your wife, your teenager, a college at work, or at neighbor, be a listener. So napakalaga po na listening is a skill, na makinig po tayo. Huwag po natin ikakat yung kanyang mga sinasabi. Hayaan nyo po na siya yung mga unang magsalita at patapusin nyo po yung kanyang mga paliwanag. Bakit nagtampo siya o sumama ang loob niya? At kailangan po ay mag-focus tayo dun sa damdamin ng ating kapwa na kausap po natin tungkol sa ating pakikipagkasundo. Kung ano may naging dahilan ng conflict, para makakita niya po na sincere tayo at talagang totoo yung ating pakikipagbati, ay maging good listener po tayo. Kaya when you need to make that peace, do everything in your power to bring restoration. Kaya lalo na po dating mga magkakaibigan, gusto nating i-restore muli yun. Yan nga po yung dapat natin gawin. Number 1 is mag-pray po muna tayo. Manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom and favor sa mga pipili natin salita. At mararamdaman po yun na ating kapwa kung sincere tayo. At sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Kaya yung conflict po, hindi talaga ito maiwasan. Yung hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, given po yan sa buhay ng tao. At sa ating pong mga Kristiyano at mananampalataya sa ating Panginoon, hindi rin tayo exempted. At ang mabigat po dito, kung ang conflict po natin ay sa loob ng church, mabigat po ito. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos o sa kapwa miyembro, ayaw po yan ng Diyos hanggat maaari, dahil yan po ay kabaliktaran sa gustong mangyari ng Panginoon. Ang gusto niya po ay may kapayapaan, may pagkakasundo. Kaya ang Diyos po ay Diyos ng kapayapaan, kaya gusto niya rin po ng kapayapaan sa ating buhay. At maiksi po ang buhay, life is too short. Kaya gusto ng Diyos na maging masaya po tayo, na hindi habang panahon ay nalulungkot tayo at walang kapayapaan dahil hanggang ngayon hindi pa tayo nakikipagkasundo, hindi pa tayo nag-i-initiate ng pakikipagbati, sino man po yun. Kailangan po tayo na ang maunang mag-sorry at magbigay ng kapatawaran kahit hindi man humihingi ng sorry. Ay gawin po natin alang-alang po sa tinanggap natin na kaligtasan mula sa Panginoon, dahil nag-uumapaw po yan Kailangan ibahagi natin sa ating kapwa, at kung totoong may relationship tayo sa Panginoon, yung mahirap na gawin po nito na pakikipagbati ay magagawa po natin. Kaya pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pagbati na po tayo hanggat maaga, at wag na po nating patagalin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.